necktie. Tsaka kumakaturo yan, oh, yan. Kasi may pera na naman. Pero pag wala ng pera, magluluwag na, magbubukas, Skyflex na lang, no, sa sulok. Diba? Mga ganyan. Kasi trying to meet both, and pipilitin mong magkasya. Kaya nung ako, na-invite sa network marketing, grabe, na-trauma ako, hindi sa mga palakpak, yung 1 milyon, wow, yung mga, hindi ako, nabulagta ako, bumulagta utak ko, sakitaan. Sabi ko, may pag-asa pa pala. May pag-asa pa. Yung speaker pa naman, halos pareho kami ng background, siya naman sa hotel. Diba? Pareho kami ng mundo operations. Pag sinabing operations, Pasko may pasok ka. Birthday mo, swerteng day off na. Bagong taon, may pasok ka. Tama ba? Yung habang lahat ay nagsasaya, kami sa McDonald's nag-iinventaryo. Diba? Nagbibilang New Year na, oh. Yung tissue, timbangin nyo na lang yan. Diba? Bibilangin mo isa-isa. Hindi ba? So yung ganung mundo. Kaya nung nakita ko to, at nung matapos ang seminar, ang dami ko nakausap, binilib ako doon sa isa, budigero ng 7-Eleven. Budigero, yun ang background niya. Warehouseman, ibig sabihin ng budigero. Tama ba? Pinakita pa sa akin yung ID. Yung ID. Sabi ko, grabe, asan ka dito? Kasi yung picture niya, kala ko thumb mark. Kasi maitim. Maitim siya, asan ka rito? Tapos nung, siyempre natatawa-tawa ako sa itsura, nawala yung tawa ko. Nung dinala ako sa sasakyan, grabe warehouseman ng 7-Eleven, undergrad, matangkad, yun lang ang puhunan, matangkad. Tapos madilim ang kulay. Madilim talaga. Nung dinala ako sa sasakyan, pajero, puti. Sabi ko, Brad, bagay na bagay sa'yo. Sabi niya, bro, alam ko yung ibig mong sabihin. Dahil nung bagong-bago daw yung pagparada daw niya, may inayo siya sa likod na gamit, pinituhan siya ng gwardya. Akala daw karnaper siya. Diba? Hindi bagay. Pero nakakatawa, diba? Kaya lang pag-uwi ko sa bahay, hindi mawala sa utak ko. Ang dami ko nakausap, mas bata pa sa akin, ang experience, hindi pa nakakapagtrabaho, estudyante from school, hindi pa nakapag-work, pakikitaan ka ng cheque, kumikita 100,000 may get buwan-buwan, 200 pa, mababaliw ka o mabubuang ka. Pareho, di ba? Sabi ko, itong yabang-yabang ko, sa 14 years kong pagiging empleyado, 8 company po napasukan ko, 8. In fairness naman sa akin, kahit paano, lahat po, management position. Laging, sir, boss, chief, amo, mahal na hari, general. Yun ang tawag sa'yo. Tama? Pero pag uwi mo sa bahay, magbubukas ka ng kaldero. Grabe, pacham na naman. Pachamba-chambang ulam. Hindi ba? Meron pangatlong init, yung mga ganyan, di ba? Hindi ka naman pwede magreklamo. May binibigay ka ba sa nanay mo? Wala ka naman binibigay. Tama ba? Yung nanay ko, may trabaho din. Private tutor siya. So, wala kang pwedeng ipagyabang. Tama ba? Tapos mag-girlfriend ka ba? Wala na. Patay na. Ang daming gusto kong maging boyfriend. Ayoko naman. Dahil wala akong pera. Sila may pera. Hindi kaya ng pride ko, Brad. Di ba? Imagine mo, ma-date ka lang sila gagastos. Hindi ko kaya, bro. Hindi. Kasi ko, pasensya na. Sorry. Hindi ko kaya. Saan tayo mamaya? No. Di ba? Di ba? Last February 4, I turned 39 years old. 4 years pa lang po ako may asawa. Ibig sabihin, late na akong lumandi. Tama? I have a son, 3 years old po. Diba? Kasi hindi talaga ako nag-asawa nang wala akong sariling pera. Ang gusto ko, may sarili akong bahay. Ang gusto ko, may sarili akong sasakyan, may savings. Gusto ko, magamit ko muna yung promises ng isang networker. Yung anong mga promise yan, you can travel abroad for free, mga ganyan. Gusto ko ma-enjoy ko muna lahat bago ako nag-asawa. Ang napangasawa ko po, distributor ng company. Nung makita ko po siya doon sa 3rd floor, sabi po ng mga lalaki, uy, may maganda, may maganda. Di, siyempre, ano naman sa akin, di ba? Ano naman kung may maganda. Pero nung may pumangalawa, may pumangatlo, may maganda. Tumayo na ako doon sa table ko. 3rd floor pa lang dati yung office. Wala pang 4th floor, wala pang 7 po. Pagtayo ko sa table ko, tinignan ko, sabi ko, maganda nga. Labas ako. Ito hindi ko alam. Paglabas ko, sinet up na pala ako ni Mr. John Aspirin. Wala akong kamuang-muang. Sabi niya, may pakikilala ko sa iyo. Ito, binata yan. Dito, officer ng company namin. Ganito, ganyan. Ang sipag-sipag. Gusto namin, medyo tamarin muna. Parang pagdana ko, pinakilala ko. Yung pagkakapakilala sa akin, ang dating sa akin, parang dapat may gawin ako kaagad na mabilis. Pag hawak kong ganyan, hinalikan ko.
Tsaka chick lang. Na-misinterpret ako. Hindi na humiwalay. Malakas ang loob ko, hindi ko kasama ngayon. So, nung makita ko, sabi ko, naging kaibigan ko for quite some time. Sabi ko, huwag ka na mag-network. Ako na bahala sa future mo. Diba? Talagang... Kaya, girls, sorry. Sa mga gusto mag-apply, sorry. Sayang. Bahay, kondo, kotse. Grabe. Kapal na mukha. Di ba? Kaya mga kaibigan, grabe. Ito, ang kitang ganito, network marketing. 360 degrees na bago. Kahit mga kamag-anak ko, nagugulat sila. Kasi nga nag-iisang anak ako. My father died when I was 19. My mother expired 2007, January. Nag-expire siya. Nag-expire siya. So, ang mga kamag-anak ko, nakita nila, unti-unting transformation ko. Yung economics ko, nagugulat sila. Ha? Nakabili ng sasakyan? Nakabili ng bahay? Baka pusher yan. Ganyan, di ba? Nagugulat sila. Nung pinaliwanag ko, siyempre, hindi nila basta-basta matatanggap. Pero ang punto ko, mga kaibigan, kung walang network marketing, malamang hindi ganito katawan ko. Malamang mas doble. Dahil araw-araw Big Mac ang kinakain ko. Tama ba? Bakit pa ako bibitaw sa McDonald's? Malamang bumalik ako sa McDonald's kung walang network marketing. Kaya mga kaibigan, sa mga taong nag-iisip network marketing, basta-basta lang, or just, di ba? Hindi po. Ang network marketing, pag ito naintindihan mo ng todo-todo, pag sinuklian ka nito, todo-todo rin ang mangyayari sa buhay mo. Mababago yan. Ano ba? Don't get me wrong, ha? Huwag mong isipin na simula nung hinawakan ko ang mikropono, pera-pera lumalabas sa bibig ko. Ang network marketing po, hindi po pera-pera ito. It just so happen na malaki ang kitaan, kaya nabibigyan tayong impresyon na pag networker ka, mukha kang pera. Tama ba? Huwag natin isipin yan. Dahil sa totoo lang, even our God, hindi kayo judge sa mukha kang pera because you need money. Tama ba? May magsasabi dyan, iho, ingat ka sa pagsasalita. Money is not the most important thing in this world. Tama ba? Totoo yun. Pero may kasabihan din. If you don't have money, it will surely affect the most important thing sa buhay mo. Tama ba? Hindi pwede uwi ka ng bahay, gutom pamilya mo. Mga anak mo, lubog ang pisngi. Tayo, gutom na kami. Ano sasabihin mo? Group hug na lang, anak. Huwag kayong mag-alala. Lilipas din yan. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Tama ba? Iba yung umuwi ka, marami kang bit-bit. Di ba? Masaya. At saka walang sign of poverty sa bahay nyo. Nakakatakot eh. Paano mo malalamang naghihirap ang isang bahay? Pag yung rep walang laman. Yung pagbukas, naguhulugan yung mga tubig. Diba? Yan, sign of poverty yan. Mga kaibigan, ayaw po lang mapipig.